Magandang hapon mga kapuso. Ako po si Pia Arcangel at ito ang special coverage ng GMA News kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kanina umaga. Ayon po sa FIVOX, naitala ang epicenter ng lindol mahigit 30 kilometro sa timog kanluran ng Maasim, Sarangani. Naramdaman ang lakas ng lindol sa maraming lugar sa Mindanao, kabilang ang General Santos City, Sultan Kudarat, Cotabato at Davao Region. May mga naitala ring malalakas na aftershocks at sa itinaas na tsunami warning, inabisuhan ng FIVOX na agad lumikas sa matataas na lugar ang mga nasa coastal area sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Nag-abiso na rin ang Civil Aviation Authority of the Philippines na suspendido muna ang airport operations sa General Santos Airport. Tatlo ang naitalang patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon po yan sa Police Regional Office 12. Apat ang sugatan at inaalam pa kung saan-saan po ito. Ayon sa PDR-RMO sa South Cotabato, na bahagi po ng Region 12. Dalawa ang nasawi sa bayan ng Tupi. At kinumpirma po yan ni PDR-RMO Chief Rolly Doan Aquino. Ayon sa report, isang babae ang namatay sa barangay Cablon matapos tamaan ng mga bumagsak na debris. Isa naman ang naiulat na nasawi sa barangay Poblasyon. Kumikilos na po ang pamahalaan para tulungan ang mga nilindol sa Mindanao ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Inatasan na niyang umaksyon ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Office of Civil Defense, NDRRMC at DSWD. Nakatabay na ang DPWH para suriin ang mga infrastruktura roon at suspendido ang klase sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Makikipag-unahin daw ang DepEd sa mga lokal na pamahalaan, kaugnay po niyan. At sabi po ni Pangulong Marcos, "We will not leave Mindanao behind." Nasa General Santos City naman si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Kamustahin natin ang sitwasyon doon. Efren, anong sitwasyon dyan sa kung nasaan ka? Basta Pia, nandito ko ngayon sa isang supermarket dito sa General Santos City, particularly dito sa Barangay Kalumpang, kung saan meron pong isang dalawang palapag na supermarket ang gumuho matapos yumanig ang 7.8 magnitude na lindol kanina. At kung titingnan natin o i-assess natin ang mismong istruktura, masasabi natin na talagang kung sino man yung nasa loob ay talagang mag-trap at peligrong masugatan o kaya mamatay. At kasi siya nakausap natin na isang opisyal sa barangay, meron daw pong isang babae na supervisor ang na-trap sa loob. At una itong na-rescue kanina at sinasabi nga, namatay nga ito. At ngayong hapon, kasalukuyan pong nagsasagawa ng search and rescue operation ang mga kawani ng Bureau of Fire, PCG, CDR-RMO at iba pang otoridad para ma-rescue ang dalawa pa umanong mga lalaki ang natrap sa mismong gusali. At kung mapapansin natin ngayon, otoridad para isagawa ang nasabing operasyon. At base sa ating nakalap na informasyon mula sa isinagawang press conference ng CDR-RMO dito sa General Santos City, nasa Gensan alone at as of 2:07 ngayong hapon, meron na po tayong 8 kumpirmadong patay. 134 ang sugatan at 3 ang missing. Dito pa yan sa mismong City of General. Hindi pa ito kabilang ang datos mula sa ibang probinsya dito sa Region 12, Pia. Alright. Efren, unahin ko muna yung sitwasyon. Yung dyan sa supermarket, kung saan ka naroroon, sabi mo nga nagsasagawa pa sila ng search and rescue operations para sa ilan pang individual. Nung nangyari ba yung lindol kaninang 7:30 o pasado alas 7:30 ng umaga, bukas na ba yung grocery? Kasi may ibang grocery, maaga silang nagbubukas eh. Yes, Pia, at kasi sa mga nakausap natin, meron daw 4 na kato ang naunang pumasok dito para magbubukas ng kanilang tindahan. Unfortunately, meron isa ang nakaalis
At siya mismo ang nagsabi sa ibang tao sa labas na meron pang 3 ang naiwan. Kaya yun, nang gumuho, hindi sila agad na rescue at nakalabas. At sa mga obserbasyon din ng mga tao sa labas, nagpipigay sila mga boses na tumisigaw, may babae, may lalaki, gano'n. Kaya nang mangyari ang insidente, agad naman silang nag-inform sa ating otoridad para sa rescue operation. At ngayon nga ay talagang medyo pahirapan ang rescue operation dahil una, isa sa alang din ang integridad ng nasabing building dahil delikado din para sa ating mga rescuer. So talagang isang masusing inspection, engineering ang gagawin para hindi din masaktan o masugatan o baka posibleng mamatay ang mga rescuer dito ngayon, Pia. Sabi mo, Efren, kanina, pinangungunahan ng Bureau of Fire Protection o ng BFP yung search and rescue operations dyan sa supermarket pa lang na yan. Pero meron pa bang ibang mga lugar dyan sa General Santos City kung kailan o kung saan kailangan magsagawa ng iba pang mga search and rescue operations? Yes, no, alam mo, Pia, may ngayong hapon pa lang ay mayroon din tayong isang location na kung saan meron pa daw mga kailangan i-rescue dahil meron daw pong mga gusali pa na kailangan ng agarang search and retrieval operation. At itong mga kawani ng Bureau of Fire, alam natin ay nakadeploy din sa iba't ibang area. Kasi doon banda sa isang plaza sa General Santos City, meron din pong isang yun, ina-assess natin kung meron pa bang mga additional na mga casualties ang pwedeng ma-recover ngayong hapon, Tia. Alright. Efren, pwede mo ba ikwento sa amin, ikaw, nasaan ka ba kanina? Pasado 7:30 ng umaga nang mangyari itong lindol dahil malakas ito, di ba? 7.8 magnitude sa Sarangani pero isa ang General Santos City sa pinakamalakas na tinamaan rin ng lindol. Yes, mo alam mo, Pia, kaninang umaga nandun tayo sa Cotabato City. Kasi meron pong ongoing opening of classes. At naudlot ito dahil kasabay din ng 7.8 magnitude na lindol dito sa General Santos City. Nakaranas din ng intensity 5 ang Cotabato City. Kaya yung 9 a.m. na opening of classes na dinaluhan ni Secretary Sonny hanggang naudlot. Kaya ang ginawa, nagkaroon ng class suspension. At alam mo, Pia, na naranasan ko talaga yung impact ng intensity 5 dahil ako mismo, mag-deliver sana ako ng balita. Kaya nahihirapan akong tumayo at nahilo. At nang makita ko yung mag-aaral sa bawat room, nagsisigawan silang lahat. Pero buti na lang, alam mo, Pia, kasi itong mga teacher natin ay panay sa duck, cover, and hold. So kahit ako mismo pinasabihan, dahil nakatayo ako, nagbibideo, sabi niya, sir, please do duck, cover, and hold. So yun po ang ginawa ko. And Pia, alam mo, parang umabot ata ng halos 1 minuto yung lindol. At buti na lang ay wala pong nangyaring pagkulap o pagguho ng mga building doon. Although merong mang aftershock, pero parang hindi siya masyadong malakas. Yun po yung experience ko doon kanina sa Cotabato City. O nga, nakita namin actually, Efren, yung video no, ng mga estudyante. At talagang sumusunod sila dun sa duck, cover, and hold. At yung mga guro, kalmado rin sila. No? So malaking bagay rin yun. Nakatulong din yun, Efren. Tama po yan, Pia.